mga kapuso, makakasama po natin ngayong gabi ang isang kapuso nating nabigyan na ng iba't ibang parangal, hindi lang dito sa Pilipinas, pati na sa ibang bansa bilang pagkilala sa kanyang pamamahayag. Sa kauna-unahang pagkakataon dito sa 24 oras ang ating kapuso na si Cara David. Cara. Maraming salamat, Mike. Naghatid na po ng tulong ang GMA Kapuso Foundation sa mga taga-Isabela na naapektuhan ng Super Bagyong Juan. Pero habang papunta doon ang grupo, mismong sila ay nakaranas ng bagsik ng Super Bagyo. Lunes ng umaga, mangilan-ngilang sasakyan ang naglakas loob na bumiyahe pa sa Isabela. Tama na dyan ang GMA Kapuso Foundation team na binaybay ang madulas na kalsada. Alas 12 pa lang ng tanghali pero mistulang paggabi na ang kalangitan. Makalipas ang ilang minuto, ito na ang tumambad sa grupo. Sobrang lakas ng hangin, naglaglaga ng mga linya ng kuryente sa daan. Winasiwas nito ang mga dahon at sanga ng mga puno. Sa pagtindi ng hagupit ng bagyo, minabuti muna ng Kapuso team na pahupain ng matinding ulan at tumigil sa ligtas na lugar. Alas 4 na ng hapon, tumulak ulit ang grupo na pilit na lumulusot sa gitna ng mga nagbabagsakang puno sa kalsada. Ilang kababayan naman natin ang nagmalasakit na hawingin ng mga nakaharang na linya ng kuryente. Thank you, kuya! Nakahambalang sa daan ang sasakyang ito na nawala ng kontrol sa lakas ng hangin. Na-stranded na rin kami kasama ang ilang pasahero. Na-text ninyo yung mga pamilya ninyo, okay pa naman daw. Okay naman daw sila. Bumiyahe pa rin kayo kahit may bagyo. Dito na lang ako kami. Naabutan namin ang pamilya Dionisio na isinasalba ang mga natirang kagamitan sa kanilang bahay. Yung yero parang pinalipad. Naman ng mga kapitbahay namin dito na lumipat din sa bihira yung bahay na nakatayo dito. Upang di na magtiis sa basang bigas, handog ng grupo paunang mailalaman sa kanilang tiyan. Pwede anong una ninyong sinalba? Wala. Buhay ko lang. Kalunos-lunos ang kalagayan ng mga nasalantang residente sa Ilagan, Isabela. Agad silang hinatira ng tulong ng Kapuso team, binigyan ng relief goods na may lamang mga pagkain at bigas. Ano yung bigas niyo? Basarin. Anong pinansahan niyo kagabi? Ala. Sa kasalukuyan po mga kapuso, mahigit 700 pamilya na po ang nahandugan ng tulong ng GMA Kapuso Foundation sa ilang apektadong lugar sa Isabela. Patuloy pa rin po ang kanilang ginagawang relief operation. Papunta na ang iba pang Kapuso team sa Isabela at sa Cagayan para mag-abot ng tulong sa iba pa nating kababayang nangangailangan. Balita naman po tayo sa bayan ng Labrador, lalawigan ng Pangasinan. 2 pamilya ang iniligtas nang sila ay may stranded bunsod ng pag-apaw ng Agno River. Nakatutok si Jiggy Manicad live mula sa Pangasinan. Jiggy, ano balita dyan? Hindi bababa sa 3,000 katao o katumbas sa may 1,000 pamilya apektado dito sa Pangasinan. At kanina nga, sumamang GMA News sa rescue operation ng 2 pamilyang naapektuhan sa pag-apaw ng Agno River. Ito ang tumambad sa mga motorista sa highway na sakop ng bayan ng Manawag bandang 1:00 ng madaling araw. Ang punong ito, itinumba ng malakas na hangin na dala ng Bagyong Juan. At nang magliwanag, ito ang itsura ng lungsod ng Dagupan. Binabayo ng malakas na hangin kasabay ng pagulan. Sa bayan naman ng Labrador, halos kalahati na lamang nakalutang sa eskwelahang ito habang dahan-dahan ang pagtaas ng tubig sa Agno River. Sa impormasyong may mga pamilyang kinakailangang ilikas, sumamang GMA News sa rescue operation na ikinasa ng Coast Guard. 2 pamilya raw na binubuo ng 10 katao ang na-stranded sa kanilang palaisdaan dahil sa pag-apaw ng Agno River. Medyo malakas na yung ulan ngayon at kontra kami dun sa tubig at dun sa direksyon ng hangin papunta dun sa lokasyon ng 2 mag-asawa. Una naming nabutan ng mag-asawang Diaz na unay tumangging sumama sa Coast Guard dahil sanay na daw sila sa ganong sitwasyon, pero di pumayag ang Coast Guard hanggat hindi na isasama mag-asawa.
Dito tayo sa may palaisdaan sa may gilid ng Agno River kung saan isang mag-asawa yung ni-rescue o in-evacuate nitong mga tauhan ng Philippine Coast Guard Special Operations Group. Kanina ayaw pa nga nilang sumama pero kung makikita nyo po dito, yung pong kanilang bangka na ginagamit pang tawid dito sa Agno River ay lumubog na kaya hindi na mapapakinabangan. At kung mapapansin nyo po doon, yun po ang Agno River na malakas na, lalo na yung direksyon ng hangin ay malakas na, nagdadala ng malakas na agos, kaya kung sila po ay iiwan dito ng mga tao ng Philippine Coast Guard, maaaring anumang oras ay mapaw na itong kanilang lugar at tuluyan na silang hindi na makalabas sa lugar na ito. Ano kadelikado dito pag umapaw na yung palaisdaan? Talagang lunod yung bahay nila pagka tapos malakas ang agos, talagang ma-wash out yung kanilang bahay. Hindi na malakas ang hangin kaya ayaw namin na lumipat. Hindi ba kayo natatakot doon na baka umapaw yung lugar niyo? Hindi sir, kasi sanay na kami noon pa. Nang makabalik sa ligtas na lugar, muling na-deploy ang Special Operations Group at sa pagkakataong ito, ang pamilya Soriano naman ang kanilang ililikas. Sabi ni Mang Roger, nanghihinayang silang iwan ng kanilang aanihin na sanang sugpo at bangus. Tinatayang nasa mahigit 100,000 piso ang mawawala sa kanila sakaling umapaw na ang mga palaisdaan. Dito, masalamat kami. May biglang rumiskyo sa amin na nakapagsabi na biglang tatas ng tubig. Maraming salamat po. Ang naiwan sa palaisdaan, ang aso nilang si Negra, isang itim na aspin. Nangagat lang bigla yon, kaya halos hindi mahawakan kaya ayaw kong mawakan. Sakaling wala ng tao doon, susunod sa bahay yun. Nakahanap siyang daan? Oo, nakakanap. Ayon sa mga opisyal dito sa Pangasinan, bagamat marami ang naapektuhan ng bagyo, kontrolado pa rin naman daw nila sa ngayon ang sitwasyon. At they are on top of the situation. Kaya ito'y budulot na rin siguro ng kanilang karanasan nung nakarang bagyong Pepeng. So, kaya everybody is now ready and alert. With this kind of situation, hindi pwedeng mag-relax. Kailangan talaga yung mga kababayan natin na on their own, huwag nang hintayin yung responde. Dahil sa napakarami rin na inasikaso ng ating mga responding elements, kung kaya nyo na lumikas na kaagad sa safe area, ay kailangan lumikas na at pumunta sa safe na lugar. Ang ating mga kababayan na nakikinig ngayon, lalo na yung mga hindi apektado, this is the time for us to show, ipakita yung bayanihan spirit. May kanina lamang ay na dumating na rin ang mga tauhan ng Kapuso Foundation at namahagi sila ng relief goods sa isang barangay sa Dagupan. At ayon po sa mga disaster officials, nasa 30% pa rin ng Pangasinan ang walang kuryente sa ngayon. Mike? Maraming salamat, Chiki Manikad. Problema naman po sa lungsod